So ito na nga, pag-usapan natin yung kahapon. Kanina kasi, alam naman natin na nagkaroon nga nung hakbang ng maisog kahapon. And mga kotsero, yung hakbang ng maisog na yan, ang laki ng issue, syempre. Malaking yan, syempre. Kasi mukhang ine-establish na nung grupong Duterte na sila yung opposition. Or they're the new opposition. Wala na yung old guard, wala na yung old opposition, yung Liberal Party. Which, kung tutuusin mga kotsero, it is the Duterte administration who killed the Liberal Party. Kung tutuusin. Yung Duterte administration ang pumatay sa mga dilawan. Not only that, pero mahina na rin sila dahil sa kapalpakan ni sa mga kapalpakan ni Panot Aquino. So it's bound to happen. Kahit walang Duterte, it's bound to happen. Nahihina talaga ang Liberal Party. So ngayon, yung opposition or si Digong is now standing up as the new opposition. Sila na yung bagong opposition. And sa akin, ako personally, mga kotsero, wala namang masama maging parte ng oposisyon. Basta yung binabalita mo ay tama. Basta yung binabalita mo ay makatotohanan. Basta yung puna mo galing sa tama at totoo, hindi yung imbe-imbento mo lang, tulad ng pulburon video. Ayan, tulad ng pulburon na pinagsasabi kahapon ni Attorney Harry Roque. Yung mga ganon, mga kotsero, it's not the act of an opposition but an act of a propagandist o propagandista. Ganun yun, galawang propagandista yun. Ngayon mga kotsero, finally, meron na tayong nakuhang may mga nagbalita na kanina. Tawag na scammer at Papanoorin uli natin yung mga ibang parte nung nangyari kahapon. Actually, pinag-usapan na natin ito kagabi, pero I want to expound, gusto ko pang laliman yung kwentuhan kasi nga ngayon mas naiintindihan ko na yung salita. Kasi may translation na sa Tagalog. So ito yung ito, panoorin natin ito sabay-sabay. Sabay-sabay! Ang hirap ng ganito. Ay, nako. Ayan na, panoorin natin sabay-sabay guys. Sinungaling ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na tawag na scammer at sinungaling ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na idinaos na prayer rally sa Cebu kahapon. Pero ang tatay niya na si dating Pangulong Duterte, tila nag-iba ng tono mula sa mga dati niyang banat. Nasa frontline ng balitang yan. Dahil pala iba tono Sabay-sabay na nagsindi ng kandila ang libo-libong dumalo sa idinaos na prayer rally for transparency, accountability, peace and security sa Cebu City kagabi. Mababata man o matanda, present sa rally kahit umulan bago nag-umpisa ang programa. Let the spirit of Ayan, may nagdasal naman pala. the spirit Mga accountability and the spirit of peace. Kahapon kasi, hindi ko kasi naabutan to Hindi ko naabutan yung umpisa. So I'm not sure kung mayroong mga nagdasal. But apparently may mga nagdasal naman pala. Isang imam siguro to. Malamang sa malamang imam yan. Tapos hindi ko alam kung Christian tong isa. Actually mukhang dalawang imam. Mukhang dalawang imam guys. So I'm not sure if itong isa, ito Christian. I'm not sure, pero at least may nagdasal. Kaso nga lang hindi represented yung sectors. I mean all sectors kasi maraming religion sa Pilipinas So ewan ko lang, hindi ko alam kung ito na rin yung sinasabi ni Greco Behlica na na tawag dito yung prayer rally nila. Baka iba pa yun, di ba? So anyway, tuloy natin. And security. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, nagsimula na ang prayer rally. Present sa programa ang mag-amang Duterte. Pero unang sumampa sa entablado si Mayor Baste. Gaya ng unang prayer rally, binanatan niya ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Usual. Scam daw kasi ang pangako niyang 20 pesos na bigas. Kabalo mo, kung sa'y pinagkakatauanan aning tanan. Ibagkat ni mo ng tag-20 nga bukas. Scam, tawag, ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, nga ni manggod na, o politiko ka, mutong-tong kag itablado, ug unsay ingno nimo timan-an as tao.
Hindi rin pinalagpas ni Mayor Baste ang issue ulit ng People's Initiative na layunin lang daw na patagalin sa pwesto ang mga Okay. Doon muna tayo sa bigas, sa 20 pesos na bigas. Anong sinabi ni Anong sinabi ni Baste? Gagamitin mo sa pagsisinungaling ang 20 pesos na kilo ng bigas. Ayan sinabi ni Baste yan siya nagsabi niyan, hindi ako. Gagamitin mo sa pagsisinungaling ang 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos, in short, ito kasi yan. Kung politiko ka at tatayo sa entablado, anuman ang sabihin mo, tatandaan ng mga tao. Ayan ang sinabi ni Baste Okay, hindi talaga sila makamove on sa issue ng bigas. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Pero sobrang big deal ng bigas sa mga Duterte Balahura supporters. Na to the point na nakakatawa na lang. Kasi, kung ang 20 pesos na bigas ay scam, sabi ni Baste si Baste nagsabi nun, kung ang 20 pesos na bigas ay scam, ano pa yung 7 pesos? Kung ang 20 pesos ni PBBM na pangarap niya, hindi pangako, by the way, na pangarap niya na 20 pesos na bigas ay isang scam, paano pa yung 7 pesos? Ayan, nagko-comment na 7 pesos. Pag-uusapan pa lang natin yung 7, guys. 7 pesos. Oy, James Larry, hindi minus 7 pesos. Pinangako niya na 7 pesos mismo. 7 pesos ang ibababa. Nasa ko pa ulit. Wait, tapusin muna natin to. Tapusin muna natin. Timan-an na tao. Hindi rin pinalagpas ni Mayor Baste ang issue ulit ng People's Initiative PI ulit. na layunin lang daw na patagalin sa pwesto ang mga Marcos. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na pakana ito ng administrasyon at liderato ng Kamara. Kaya si Mayor Baste, binanatan din si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw na mo presidente mauna. Wala pang reaksyon si Ako, Jero, on a personal note, ayoko rin ng People's Initiative. Mainly because, dahil dun sa People's Initiative, hindi nila inaddress yung economic provisions. Yon ang inayawan ko dyan. Kung dun sa People's Initiative, inaddress na agad nila sa umpisa pa lang, Article 12, Article 11, at Article 16 ng ating 1987 Constitution, wala akong problema. Kaso, ang binabago nila doon yung Article 17, which is the manner by which the Constitution is going to be revised or amended. And to that, I don't agree. Hindi ako agree doon. Sana diniretso na nila sa economic provisions. Constitutional naman ng People's Initiative. Anong gagawin natin? Hindi man illegal yun. Hindi naman illegal yun. Ang pangit lang kasi ng ginawa ng lower house. Ang balahura ng ginawa ng lower house. Pagdating doon. But generally, okay ako doon sa economic provisions. Tuloy tayo. na Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez tungkol sa mga tirada ni Baste. Kumpara naman sa nauna niyang mga tirada, mas maingat ngayon ang mga binitiwang salita ni dating Pangulong Duterte. Mas maingat na, guys! Inuri pa nga niya si PBBM. Taliwas din sa una niyang pagtutol. Kumambyo rin si Duterte sa usapin ng Chacha dahil suportado na raw niya ito basta economic provisions lang ang babaguhin. Suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman akong nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kasunod Di ba? Nasaan na yung meron tayong presidente na adik? PI na yan. O, yan ang sinabi ni Digong last time. Nasaan na? Ba't bumahag na ang mga buntot nyo? Yung una yung prayer rally, ay, ang tatapang. Hala, sige, Arya. O. Tapos, ngayon, iba na ang kwento. Dahil nakaramdam kayo na hindi kayo suportado ng masang Pilipino, di ba? Kaya kayo umatras. Naramdaman nyo na hindi kayo suportado ng mga Pilipino.
ng totoong mamamayang Pilipino, kaya kayo nag-atrasan. Tapusin natin to guys, maya-maya lang. Ito, pabiro din niyang sinabi na may balak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Walang init kay Gauss sa mga durugista kantod karon. Kahit mabalik ko kasi Hindi ka na, ano, tatakbo ka, Senador? Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, Ano, tatakbo siyang senador? Well, possible naman yun. Well, from what I understand, at mga naririnig-rinig ko sa mga chismis, mukhang done deal na yun, tatakbo talaga siyang senador. Mukhang done deal na yun, guys. So wag na tayong magulat kapag nangyari yun. Anyway, so ayun nga guys, babalikan natin yung 20 pesos na bigas. Kasi nga, itong mga Duterte Balahura supporters obsessed doon sa bigas. Hindi ko naman naiintindihan kung bakit sobrang obsessed sila doon sa bigas. Balikan natin yung sinabi ni Pulong, ni Baste. Ayan, yung sinabi ni Baste. Balikan natin. Sabi niya, alam mo ano nakakatawa? Kung yung kasinungalingang bigas sa halagang 20, scam yan. Kung akala nyo kaya nyong paglaruan ang mga tao dahil sa pwesto at may kapangyarihan kayo, tandaan nyo may karma din yan. Ito yun ha. Sa kanya nang galing yun guys ha. I-post nyo na lang kung gusto nyo basahin ng mas kung gusto nyo kayo magbasa. Ayan, yan yun. Ganito kasi yan, kung politiko ka at aakit ka ng entablado at magbibitiw ka ng pangako, tatandaan niya ng mga tao. Kung para sa inyo na may kaya, okay lang. Para sa mahirap, yung 20-30 na diferensya sa presyo, malaking bagay na yan. O totoo naman yun, malaking bagay na talaga yung 20-30 pesos na diferensya sa presyo, di ba? Totoo naman yun. Malaking bagay na yun, yung 20 pesos na yan. Actually, yung 20-30 pesos na diferensya. At actually, hindi lang naman si Baste ang bumatikos dyan sa 20-20 na yan. 20 kada kilo ng bigas. Pati rin si Digong. Ayan Sabi ni Digong, 20 pesos kada kilo ng bigas ay pangarap ng gising, ay nananaginip ka ng gising or you're daydreaming. Si Digong din na may sabi niya. Sabi niya, binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang paglalagay ng presyo ng bigas sa 20 kada kilo ay daydreaming dahil sa batas ng supply at demand nito sa world market. Yun naman pala Ano nangyayari sa iyo, Baste? Ba't di mo na lang pala tinanong yung tatay mo? Daydreaming lang pala dahil sa world market. Okay, sige. Sabi ni Duterte na maaari pang umabot sa 90 kada kilo ang retail prices ng bigas. Sinabi niya to September 7, 2023. September 7, 2023. Nag-90 na ba ang presyo ng bigas? Actually hindi pa naman, mga nasa 50 to 60 pesos per kilo. Pero ako kasi, binibili namin sa ako 25 kilo. So mga nasa, ang bili ko mga nasa 2,500, 3,000 isang sako. So pero okay na kami doon kasi mahina na rin kami kumain ng rice ngayon But anyway, ganun ang bili namin. Wala namang pinagkaiba yon sa last year. Last year ganun pa rin naman. 1,500, mga 2,500, 3,000 pesos isang sako, 25 kilos. So para sa akin hindi pa naman siya umaabot ng 90 pesos para sa akin. Ngayon mga kotsero, natatawa ako sa gigil ni Baste doon sa 20 pesos na bigas. Sinabi nga niya kasinungalingan yun yung 20 pesos na bigas. Mahirap ka naman kasi talagang maabot yun. Pero hindi porke mahirap abot ibig sabihin hindi mangyayari. Posible naman mangyari. Matagal lang, hindi bukas, hindi rin next year. Baka nga tapos na yung 30 PBBM, hindi pa mababa ang presyo ng bigas
Pero ito lang kasi mga kotsero, kung kasinungalingan yung sinabi ni yung pangarap ni PBBM na magkaroon ng 20 pesos na halaga ng bigas, paano pa yung 7 pesos? Saan ko nakita yan? SONA 2018, Rodrigo Roa Duterte, Third State of the Nation Address, July 23, 2018. Anong sinabi niya dito? Nandun na ako sa pwesto na yung kanina, kaso kailangan ko iangat para pakita yung title sa inyo. Baka kasi sabihin, nag-iimbento lang ako hindi naman ako nag-iimbento. Ito. Ayan, naka-highlight. Ayan, naka-highlight. Yan. Babasahin ko sa inyo. Ano sabi niya? Sabi, we are working on long-term solutions. Sabi, on top of this agenda to lower the price of rice. Yung iba pang agenda is yung lalabanan ng smuggling. Okay, to lower the price of rice, we need to switch from the current quota system to a tariff system. Ito yung pinapasulat na si pangalan nito. Ito na yung sinusulat na ni Villar, yung rice tarification law. So mag-shift daw tayo from quota system ng pag-i-import ng rice to a tariff system. Dati kasi pag na-reach mo na yung quota, pagdating sa pag-i-import ng rice, wala na, hindi ka na pwede mag-import. Dati yun. Ngayon, tariff system na. Only import. Basta magbabayad ka ng 40% yata, 40% na tax o taripa. Where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Mababawasan daw ang presyo ng bigas hanggang 7 pesos per kilo. Imagine 7 pesos per kilo. Ay, nako. And lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Nagbabasa nga ako ng comment. Wait lang. Wait lang. Natin ang chat room. Ayan na po, 7 pesos. Grabe pala, hina ng utak. Basta tatay mo nga nagsabi 7 pesos per kilo. Yun naman pala, shidigong. Literal na lang ako. Ano kapain? Totoo! Paano yan? Ito may ibang interpretation. Baka minus 7 pesos per kilo. Hindi eh. Basahin nyo. Hindi, kayo magbasa. O i-highlight ko, kayo magbasa. Kayo magbasa. I-screenshot nyo na lang. Ayan, yan. Ay, di may kita. Ayan. Reduce the price of rice. Hindi naman sinabing bawasan ang presyo ng bigas from 50 pesos by 7 pesos. Hindi naman sinabi na bawasan ng current price ng 7 pesos. So ibig sabihin malabo yung sinabi ni Digong. Malabo yung sinabi ni Digong. Ni si Digong. Malabo yun. Kasi if you have two interpretations sa isang statement, malabo ang sinabi ni Digong. Ganun naman kasimple yun. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kung nahihirapan tayo intindihin yan, meron kang dalawang interpretation sa isang statement, malabo siya. 2018, subok lang. And take note mga kotsero, so ngayon na nga, nagkaroon na nga ng rice tarification law, di ba? Ito PSA to Hindi, PhilRice pala. PhilRice.gov.ph. Wait lang. Ay! pati yung camera ko nalalaglag. Wait, tago ko muna yung chat ha. Yan. PhilRice.gov.ph.
Anong sinabi ng PhilRice? Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Oh. Ba't na po? Nabawasan to kanina hanggang 2023 to Wait. Bakit iba yung kanina? Wait, ulitin ko. Yung kanina kasi hanggang 2023. Bakit ganun? Ba't nabawasan? Daya Wait. Si Katie may sinend sa akin na data naman from PSA. Wait lang Yung presyo ng bigas daw noong 2019. 80 pesos ang isa. 1 kilo. But anyway, wait lang. May hinahanap akong isa. Iba pang data. Wait. Nagbago kanina ano to 2021 to 2023. Dry production. Dami mo kasi pwedeng tingnan daming numero. Anyway, hanapin ko ulit kasi doon sa data na yon, pinakita nila na nung pagkatapos pirmahan yung rice tarification law, sumipa ng basta malaking porsyento yung ating imports ng rice. Kaso binago yung di consistent yung data ni binago niya yung laman ito, hindi nga lang siya graph, number siya. Mga numbers. Ayan. Pasensya na guys pasensya na. Okay, nung 2018, start tayo 2017. Wala pang rice tarification law, 2017. 885 metric tons ang ini-import natin 2017. 2018 sumipa siya ng 2002 metric tons. 2019 pagpirma nung rice tarification law ni Xi Digong, sumipa na siya to 3,118 metric tons. Ang laki na dumagdag. Tapos 2020 because of pandemic, 2,219 metric tons. 2021 2,967 metric tons. 2022 3,863 metric tons. Ito lahat yung numero niyan. Ay, kita nyo ba? Ayan. Ayan lahat yung numero niyan. Walang joke yan. So ibig sabihin mga kotsero, ang strategy ng Duterte administration para maibaba ang presyo ng bigas to 7 pesos or to reduce the price of rice by 7 pesos. Take note magkaiba 'yon. Malabo pa yung sinabing statement ni Digong. Is to import massively. Massive importation. Tapos kahapon nagrereklamo itong si Baste Duterte na nababaon na raw sa utang yung mga magsasaka. How can the compete? How can the farmers compete sa ganung klase, ganung karami na tonnage ng import ng bigas? How can these farmers compete? Nangarap kayo, nanggigigil kayo sa 20 pesos na bigas. Yung tatay mo nga, nangako ng 7 pesos kada kilo. Mag-ide-defend ng mga Duterte Balahura supporters, sasabihin nila, reduce by 7 pesos. Sige, granted, reduce by 7 pesos. Which also means na si Digong malabo magsalita. Ano ba talaga ang policy niya pagdating sa
sa pagbaba ng presyo ng bilihin during his time. Ano ba talaga polisiya niya? We don't know. Hindi natin maintindihan. Kasi siya mismo malabo siyang magsalita. Tapos ngayon maniningil kayo ng 20 pesos na bigas na hindi naman pinangako. Si Digong nga nangako ng 7 pesos kada kilo. Paano na? Saan na kayo pupulutin yan, mga DBS? Saan ka na pupulutin, Baste? Saan ka na pupulutin, Mayor Baste? Paano na yan? Not to mention, mga kotsero, bumaligtad na rin si Digong sa una-una niyang statement. Hindi na siya ganun katapang kumpara dati. Nasaan na yung iniintay ko yung Marcos Bangag eh. Wala na ako narinig na Marcos Bangag. Unless kayo may mga narinig kayo, ako wala na ako narinig na Marcos Bangag. Tapos pabor na, binalita, pabor na rin siya sa Chacha. Basta economic provisions lang. So paano yan? Paano ngayon yung drama nila na binabalahura yung konstitusyon? Di ba yun ang sinabi ni Vic Rodriguez kahapon? Yun din ang sinabi ni Harry Roque? Yun din ang sinabi ni Baste? Mayor Baste? Binabalahura daw yung konstitusyon? Hirap mag-predict yung Tatay Diggs nyo. Walang isang salita. Pati mga kakampi niya sumasabit dahil sa kanya. Paano ngayon yan? Saan ngayon pupulutin yan? Yun lang. Diba? Di natin alam kung saan kayo pupulutin. Pahiyaan na lang, ganun. Iyakan na lang tayo. Pwede Kenneth Reyes na meme daw si Harimaw. Yan. Renny Watanidot legit Balentong. Oo nga. Harry, Attorney Harry, yung principal mo bumalentong o paano? Anong gagawin mo niyan? Bumalentong yung principal mo. Paano na? Saan na pupulutin yan? paano mo ipagtatanggol? Paano mo magtatanggol? O bumalentong yung principal mo. See? Alam nyo mga kotsero, yun yung problema sa mga DBS. Kapag kasi ngayon bumatikos kayo, may balik. Laging may balik. Ganun talaga. Sorry. So mag-iiyakan na lang kayo dyan. Paano ngayon yan? Dapat kasi kinausap nyo muna si Digong. Kasi alam nyo naman yung Tatay Diggs nyo masyadong unpredictable. Hindi natin alam kung anong iniisip. Once again, maraming salamat. Please don't forget to like, share, and subscribe. Mag-dinner na po kayo mga kotsero. God bless and see you again next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?